Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Tapales, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So habang puspusan nga po ang pag-eensayo at paghahanda ng ating pambato na si IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales para sa kanyang nalalapit na bigateng undisputed title fight kontra sa undefeated 4 Division World Champion Japanese Monster Naoya Inoue, ay dinayo po mismo ito ng VADA sa Baguio City kahapon para sa random drug testing. Nang sa ganon ay masigurado na malinis talaga at walang ginagamit na pinagbabawal na gamot ang ating pambato. Pero ang matindi nga po dito mga idol ay dahil hindi lang isang beses pinatest si Tapales at bagkos 2 beses pa itong sinugod ng VADA sa loob lamang ng isang araw. Unang beses ay alas 11 ng gabi at yung pangalawa naman ay alas 5 ng madaling araw. Subalit wala naman nga pong pangangamba ang kampo ni Tapales dito. Isang patunay lamang na patas lumaban ng ating kababayan at wala silang dayang ginagawa sa kanilang training camp. Habang ang MP Promotions member naman na si Silver Voice TV ay kumpiyansang may kalalagyan talaga si Naoya Inoue sa gabi ng kanilang laban ni Tapales sa December 26. Ayon po kasi sa isang post ni SB, ay matapos niya umanong mapanood ng harap-harapan ang 3 magkakaibang sparring session kahapon ni Tapales sa mga sparring partners nito, ay masasabi niya daw talaga na nasa panganib ngayon ang binansagang halimaw ng Japan. Ito ay sa kabila ng lalabas bilang heavy underdog si Tapales. Gawa ng halos lahat ng mga boxing experts at boxing fans ay kumbinsidong magtatagumpay si Inoue kontra sa ating pambato at na masusungkit nito ang pagiging 2 Division undisputed champion sa pamamagitan ng pagtalo kay Tapales. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po natalo si Ryan Garcia sa kamay ni Gervonta Tank Davis sa kanilang naging mega showdown mahigit 7 buwan na ang nakakalipas, ay kumpiyansa pa din nga pong sinabi ni Garcia na kayang-kaya niya umanong talunin si Davis. Banat ni Garcia na gusto niya daw makipag-rematch kay Davis pero sa tamang timbang umano dapat gawin ang laban nila. Yung tipong wala na umanong rehydration clause sa kontrata. Alam daw kasi mismo ni Davis na hindi yung normal na Garcia ang nakalaban niya gawa ng pigang-piga siya. Di hamak naman daw kasing mas magaling na fighter siya kumpara sa ipinakita niya sa laban niya kay Tank. Bukod dyan ay wala daw siyang pakialam kung natalo siya kasi alam niya umano na mas magaling talaga siyang fighter kaysa kay Davis. Sigurado umanong tatalunin niya na ito kapag nag-rematch sila. Dagdag pa ni Garcia na kung kailangan niya daw dumaan muna sa 2 bigating laban bago siya muling mabigyan ng pagkakataon na makalaban ulit si Davis, ay handa daw siyang harapin at talunin ang current WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Lopez at ang kasalukuyang lightweight king na si Devin Haney. Ganyan umano siya kadesidido na makalaban ulit si Davis. Pero syempre bago ang lahat ng yan ay kailangan niya munang matalo si Oscar Duarte sa susunod na linggo. Lalo pat hindi talaga ito basta-bastang kalaban. May record itong 26 wins with 21 knockouts at 1 talo lamang. Kaya naman abangan po natin ang laban nila. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba